Samantala, nahaharap muli sa panibagong kaso ang mag-asawang Diskaya. Napagalaman kasing hindi pala nagbabayad ang mga ito ng income tax simula pa noong 2018 hanggang 2022 batay sa Bureau of Internal Revenue. Una sa balita, si Patricia Lopez live. Yes, Patricia. Zay, nagsampa ng patong-patong na tax evasion cases ang Bureau of Internal Revenue o BIR ngayong umaga sa tanggapan ng DOJ laban sa mag-asawang kontratista na sina Sara at Curly Diskaya. Bukod sa mag-asawang Diskaya, kasama rin sa kinasuhan ng BIR ay ang isang corporate officer ng St. Gerard Construction na construction firm ng mga Diskaya. Nag-ugat ang reklamo sa hindi umano pagbabayad ng mag-asawa ng kanilang income taxes sa BIR na aabot sa 7.1 billion pesos simula 2018 hanggang 2022. Isa pa sa inireklamo ng kagawaran ay ang hindi pagbabayad ng mag-asawang Diskaya ng excise tax sa siyam na luxury cars nito. Gayon din ang documentary stamp taxes mula sa umano'y bentahan ng apat na construction firms na pagmamayari ng mag-asawa, ang kumpanyang St. Gerard, St. Timothy, St. Matthew at ang Alpha and Omega Corporation. Pagbibigay diin ng BIR, walang bentahan na nangyari sa mga construction firms ng mga Diskaya dahil hindi sila nagbayad ng kaukulang buwis para sa divestment o pagbebenta ng ari-arian. No comment naman muna ang kampo ng mga Diskaya sa kasong isinampa ng BIR laban sa kanila. Zay, andito naman sa loob ng DOJ si Curly Diskaya para sa nagpapatuloy na investigation nito patungkol dun sa nais niya maging state witness under ng Witness Protection Program ng DOJ. Bukod naman dito, hindi naman daw pumunta dito ngayong araw si Sara Diskaya dahil naman umano masama ang pakiramdam nito. Yan muna ang pinahuling ganap dito sa may DOJ. Balik dyan sa inyo. Maraming salamat, Patricia Lopez.